Ang barangay Dalugdog sa munisipalidad ng Atok, Benguet, taong 2023, ay payapang nakalatag sa paanan ng matatayog na kabundukan ng Cordillera. Ang hangin sa umaga ay palaging malamig, tumatagos hanggang sa buto. Ang manipis na hamog ay bumababa, bumabalot sa mga taniman ng gulay, at ang huni ng mga ibon mula sa gubat ng pino ay maririnig na nagsasagutan. Sa likod ng magandang tanawin, ang buhay ng mga taga-barangay ay mabagal ngunit puno ng pagsisikap. Karamihan sa mga residente ay umaasa sa pagsasaka ng patatas, repolyo, at karot na masaganang tumutubo sa malamig na lupa ng kabundukan. Sa dulo ng barangay, malapit sa daang lupa na nag-uugnay sa Dalugdog at sa La Trinidad Trading Post, nakatayo ang isang maliit na bahay na yari sa kahoy at yero. Simple lamang ang bahay, ang pintura sa dingding ay kupas na, ngunit ito ang nagsisilbing tahanan ng mag-asawang sina Julio at Elena. Mula sa labas, ang bahay ay tila walang ipinagkaiba sa mga kalapit-bahay nito, ngunit ang bawat tahanan ay may itinatagong sariling kwento. Ganoon din ang maliit na bahay na iyon. Si Elena ay isang tapat na asawa. Araw-araw, gumigising siya ng mas maaga pa sa pagtilaok ng manok, nagsisindi ng kalandi kahoy gamit ang mga tuyong sanga ng pino, at nagsasaing sa isang lumang kaldero. Maliksi ang kanyang mga kamay sa paghahanda ng simpleng almusal. Karaniwan ay pritong tokwa, nilagang repolyo, o tuyo na binibili niya linggo-linggo sa palengke. Habang ang bagong saing na kanin na inilagay sa isang lalagyang yari sa kawayan ay naglalabas ng mainit na amoy na pumupuno sa masikip nilang kusina. Si Julio, ang kanyang asawa, ay kilala bilang isang masipag na lalaki. Mula pagkabata, sanay na siyang tumulong sa kanyang mga magulang sa taniman ng patatas. Ngayong may asawa na, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho mula umaga hanggang hapon sa bukid, dala-dala ang asarol sa balikat at isang sako sa kamay. Matipuno ang kanyang katawan, matigas ang kanyang mukha, ngunit bihirang-bihira siyang makitang nakangiti. Kilala siya ng mga taga-barangay bilang isang taong tahimik. Hindi pala salita si Julio kahit sa sarili niyang asawa. Sa tingin ng mga kapitbahay, sila ay isang mag-asawang may maayos na pagsasama, hindi kailanman narinig na may nag-aaway mula sa kanilang bahay. Palaging binabati ni Elena ng isang manipis na ngiti ang sinumang dumadaan sa harap ng kanilang bahay. Ngunit ang ngiting iyon ay madalas na parang isang obligasyon kaysa sa isang tunay na kaligayahan. Magaling siyang magtago ng kalungkutan sa likod ng kanyang palakaibigang mukha. Sa hapon, madalas na nakaupo si Elena sa kanilang maliit na beranda habang pinagmamasdan ang tahimik na daan ng barangay. Gusto niyang panoorin ang mga batang nagpapalipad ng saranggola o pakinggan ang tunog ng batingaw na hudyat na pauwi na ang mga magsasaka mula sa bukid. Ngunit ang kanyang mga mata ay madalas na walang laman. Tila may hinihintay na hindi kailanman darating. Ilang mga ginang na dumadaan ang karaniwang bumabati sa kanya, at lagi niyang sinasagot ng may mahinang tinig. Ngunit sa loob ng kanyang puso, mayroong isang kahungkagan na hindi niya maibahagi kaninuman. Alam ni Elena na ang buhay sa barangay ay puno ng tsismis. Mula sa maliit na tindahan hanggang sa bukid, mula sa palengke hanggang sa mga taniman, ang mga kwento ay maaaring magpalipat-lipat sa bibig at magbago ng anyo. Dahil doon, palagi niyang inaalagaan ang kanyang kilos upang hindi magbigay ng dahilan para pag-usapan siya ng mga tao. Para sa isang babae sa nayon, ang pag-iingat sa mabuting pangalan ay kasing halaga ng pagpapanatiling may usok ang kusina. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya kayang lokohin ang sarili. May isang kalungkutan na sa bawat araw ay lalong lumalalim. Gabi-gabi, pagkatapos umuwi ni Julio mula sa bukid, inihahanda ni Elena ang hapunan. Sila'y upo sa sahig na may saping banig, kumakain ng sabaw ng gulay at tuyo. Mabilis kumain si Julio ng walang imik, pagkatapos ay hihiga na sa harap ng apoy mula sa kalan. Gusto ni Elena na makipag-usap, gusto niyang ikwento ang kanyang nararamdaman, ngunit ang kanyang mga labi ay laging natitikom. Malamig ang mukha ng kanyang asawa, tila nasa ibang mundo. Upang maitaboy ang kalungkutan, may isang kinagawian si Elena. Siya ay nagsusulat sa isang lumang talaarawan, regalo mula sa kanyang yumaong ama. Itinatago niya ang aklat sa ilalim ng kanyang unan. Gabi-gabi,
kapag tulog na si Julio, sisindihan niya ang isang maliit na gasera at isusulat ang nilalaman ng kanyang puso, ang pananabik sa mga unang araw ng kanilang pagsasama, ang pagnanais na muling maramdaman ang ngiti ng kanyang asawa, at ang mga panalangin na kanyang iniaalay upang manatiling buo ang kanilang tahanan. Ang aklat na iyon ang naging tapat niyang kaibigan, nakikinig sa lahat ng kanyang hinaing nang hindi nang husga. Ang mga araw sa barangay Dalugdog ay dumadaloy sa iisang padron. Umaga na may matinding lamig, tanghali na tirik ang araw kahit nananatiling malamig ang hangin, hapon na may hamog na muling bumababa, at gabi na tahimik na sinasaliwan ng huni ng mga kuliglig mula sa hardin. Para sa ilan, ang paulit-ulit na gawain ay nakapagpapakalma. Ngunit para kay Elena, ang paulit-ulit na gawain na walang init ng pagmamahal ay lalong nagpaparamdam sa kanya ng kahungkagan. Isang hapon, ang araw ay nagsimulang lumubog sa likod ng kabundukan. Nakaupo si Elena sa beranda, may alampay na nakabalot sa kanyang mga balikat. Ang malamig na hangin ay nagpapanginig sa kanyang mga kamay, ngunit patuloy siyang naghihintay sa pag-uwi ng kanyang asawa. Mula sa malayo, natanaw niya ang anyo ni Julio na mabigat ang mga hakbang. Nakayuko ang kanyang mga balikat, ang mukha ay puno ng pawis. Kahit napakalamig ng hapon, bumangon si Elena, naghanda ng maligamam na tubig, at sinalubong siya ng walang imik. Gaya ng dati, kumain sila ng hapunan sa katahimikan. Nang gabing iyon, habang ang apoy ng gasera ay sumasayaw sa ihip ng hangin, nakahiga si Elena at nakatingin sa kisaming yari sa kahoy. Sa kanyang tabi, natutulog si Julio na nakatalikod. Gustong-gusto niyang hawakan ang balikat nito. Sabihin na sabik na siya sa dating pagmamahal na minsan ng umiral, ngunit ang kanyang kamay ay umabot lamang sandali bago muling hinila ang kumot. Mayroong isang agwat na lalong lumalawak sa pagitan nila. Isang agwat na hindi nakikita ngunit nakakasakal. Ang barangay Dalugdog ay tila payapa mula sa labas. Sumasayaw ang hamog sa ibabaw ng mga taniman, kumikislap ang mga bituin sa kalangitan ng kabundukan, at maririnig ang paghampas ng mga kawayan sa ihip ng hangin. Ngunit sa loob ng maliit na bahay na iyon, ang puso ni Elena ay nag-aalab sa pagkabalisa. Hindi niya alam na ang katahimikang kanyang nararamdaman ay simula pa lamang ng isang malaking bagyo na babago sa buong takbo ng kanyang buhay. Sa barangay Dalugdog, ang buhay ay laging nagsisimula sa lamig na tumatago sa buto. Madaling araw, habang ang karamihan sa mga residente ay mahimbing pa sa kanilang pagkakatulog, gising na si Elena. Ibinabalot niya ang isang manipis na alampay sa kanyang nanginginig na katawan at dahan-dahang naglalakad patungo sa kusina. Sa maliksing mga kamay, sinisindihan niya ang kalan, hinihipan ang apoy hanggang sa mag-apoy ang tuyong kahoy ng pino at maglabas ng manipis na usok. Ang amoy ng nasusunog na kahoy ay humahalo sa bango ng kanin na nagsisimula ng maluto. Alam ni Elena na walang karangyaan sa kanilang pagsasama. Ngunit naniniwala siyang ang kaligayahan ay maaaring sumibol mula sa mga simpleng bagay. Araw-araw, inihahanda niya ang almusal para kay Julio. Kahit ito ay mainit na kanin lamang na may simpleng ulam, tulad ng pritong tokwa o nilagang repolyo mula sa kanilang taniman. Para sa kanya, ang paghahain ng pagkain ay ang pinakatotoong anyo ng pag-ibig. Nakakaramdam siya ng kapayapaan kapag nakikita niya si Julio na nakaupo sa harap ng mesang kahoy, kumakain ng may gana kahit walang mainit na salita. Pagkatapos umalis ni Julio papunta sa bukid na may asaro sa balikat, nililinis ni Elena ang bahay. Winawalis niya ang sahig na kahoy, nililinis ang banig, at isinasampay ang mga damit sa likod bahay na nakaharap sa taniman ng gulay. Ang gawaing ito ay nakasanayan na niya. Minsan, humihinto siya sandali, tumitingin sa bundok na ang tuktok ay nababalutan ng hamog at humihinga ng malalim. Ang tanawin ay laging maganda, ngunit hindi nito kayang itaboy ang kalungkutang unti-unting kumakain sa kanyang puso. Sa tanghali, karaniwang nagbebenta si Elena ng mga ani mula sa kanilang maliit na hardin sa harap ng bahay. Ilang kapitbahay ang dumarating para bumili ng gulay, o kaya humihinto para makipagkwentuhan. Palaging nagsisilbi si Elena ng may manipis na ngiti. Ngunit kapag umalis na ang mamimili, ang kanyang mukha ay muling nalulungkot. Madalas niyang nararamdaman na siya ay isang tagapuno lamang ng oras. Isang taong naroroon para magsilbi, hindi para mahalin. Gayunpaman, hindi kailanman tumigil si Elena sa pagsisikap na pangalagaan ang kanilang pagsasama.
Palagi niyang tinitiyak na si Julio ay uwi sa isang malinis na bahay at mainit na pagkain. Sa kanyang puso, gusto niyang maramdaman ni Julio na komportable siya, na pinahahalagahan siya, at sa huli, maibalik ang pagmamahal na dati niyang ibinigay noong mga unang araw ng kanilang pagsasama. Ngunit lumipas ang mga araw at ang tanging natagpuan niya ay ang malamig na pakikitungo ng kanyang asawa. Minsan, nagtatanong ang mga kapitbahay, bakit bihirang makitang nakikipag-usap si Julio sa kanyang asawa? Kumingiti lamang si Elena at maikli ang sagot. Siguro pagod lang si Julio sa trabaho. Sa kanyang kalooban, tinatanong din niya ang parehong bagay. Pagod ba ang kanyang asawa sa trabaho sa bukid o pagod na sa buhay kasama siya? Ang tanong na iyon ay patuloy na umuulit, ngunit hindi niya kailanman naglakas loob na sabihin ito. Ang mga gabi sa nayon ay mahaba. Ang hangin mula sa gubat ng pino ay humuhuni, lumilikha ng kakaibang tunog sa pagitan ng mga dingding na kahoy ng bahay. Sa harap ng kawayan, madalas na nakahiga si Elena na bukas ang mga mata, nakatingin sa anino ni Julio na natutulog na nakatalikod. Gustong-gusto niyang hawakan ang balikat ng kanyang asawa, para lamang maramdaman na malapit sila. Ngunit, sa tuwing halos mahawakan na niya ito, ang kanyang puso ay nanliliit. Ang mukha ni Julio ay napakatigas, tila may pader na hindi niya kayang lampasan. Upang mapakalma ang kanyang puso, muli siyang nagsulat sa lumang talaarawan na nakatago sa ilalim ng unan. Gamit ang maliit na gasera bilang ilaw, isinulat niya ang lahat ng kanyang nararamdaman, ang pananabik, ang kalungkutan, ang takot na mawala ang pag-ibig na nag-udyok sa kanya na iwan ang kanyang sariling dayon para sumama kay Julio. Nagsusulat siya habang tumutulo ang luha, ngunit pagkatapos ay nakakaramdam siya ng kaunting gaan. Ang aklat na iyon ang naging tanging lugar kung saan maaari siyang maging tapat ng walang takot na masisi. Isang hapon, nakaupo si Elena sa beranda ng bahay habang nakatingin sa daan ng nayon. Sa malayo, nakita niya ang mga batang pauwi mula sa paaralan, may dalang mga lumang bag sa kanilang mga likod, masayang nagtatawanan. Ang tanawing iyon ay nagpatahimik sa kanya. Gustong-gusto niyang magkaroon ng anak, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nabibiyayaan. Sa kanyang puso, madalas siyang nagtatanong, siguro iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit lalong nanlalamig si Julio. Ngunit, hindi niya kailanman naglakas loob na itanong ito ng direkta. Ang kanyang malapit na kapitbahay, si Aling Nena, ay minsan dumadalaw-dala ang mga inaning gulay. Itinuturing na ng matandang babae si Elena na parang sariling anak. Namatay ang kanyang asawa ilang taon na ang nakalipas at nawalan siya ng kaisa-isang anak dahil sa isang aksidente. Sa tuwing nakikita niya si Elena, ang kanyang puso ay tila gumagaan. Madalas magbigay ng payo si Aling Nena. Magpasensya ka, anak. Ang pagsasama ay nangangailangan ng mahabang pasensya. Tumango lamang si Elena habang nakangiti. Ngunit sa kanyang puso, nararamdaman niyang ang pasensya na iyon ay lalong bumibigat sa bawat araw. Ang buhay ni Elena ay mukhang ordinaryo para sa ibang tao. Gumigising siya ng maaga, nagluluto, nag-aayos ng bahay, nagbebenta ng gulay, naghihintay sa pag-uwi ng kanyang asawa, at natutulog sa gabi sa katahimikan. Ngunit sa likod ng gawaing iyon, may isang kaluluwang unti-unting naghihimagsik. Nais niyang mahalin, pahalagahan, at maramdaman na siya ay isang mahalagang bahagi sa buhay ng kanyang asawa. Ngunit ang natatanggap niya lamang ay isang agwat na lalong lumalawak. Sa paanan ng kabundukan, ang malamig na hangin ay lalong tumitindi pagsapit ng gabi. Binalot ni Elena ang kanyang sarili sa manipis na kumot, nakatingin sa kanyang asawa na mahimbing na natutulog. Ang kanyang mga luha ay bumagsak ng walang tunog. Nagdasal siya sa kanyang puso na sana ay maging mas mainit ang bukas, na sana ay muling sumibol ang pag-ibig na dati inamumukadkad. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimulang makaramdam si Elena ng masamang kutob. Hindi niya alam kung ano, ngunit ang kanyang puso ay nababalisa. Tila mayroong isang bagay na tahimik na gumagalaw. Naghihintay ng tamang oras para baguhin ang lahat. Sa barangay Dalugdog, ang tsismis ay mas mabilis kumalat kaysa sa hangin ng bundok na bumababa mula sa tuktok ng kabundukan. Tuwing umaga, ang mga lalaki ay nagtitipon sa isang maliit na tindahan malapit sa daan patungo sa La Trinidad. Nakaupo sila sa mga bangkong kahoy habang humihigop ng kape barako, kumakain ng pritong saging, at pinag-uusapan ang lahat ng bagay.
Mula sa pagtaas ng presyo ng pataba hanggang sa mga usaping pambahay ng mga kapitbahay. Ang palakaibigang kapaligiran ay minsan nagiging lugar ng mga bulungang nakakasakit sa sinumang pinag-uusapan. Sa mga nakaraang linggo, ang pangalang madalas mabanggit sa tindahan ay ang pangalan ni Julio. Isang kapitbahay ang nagsalita ng mahina habang nakayuko. Nakita ko si Julio na madalas dumadalaw sa bahay ni Isabel. Ang pahayag na iyon ay agad na nagdulot ng reaksyon. Ang mesang kahoy ay umingit nang ang mga tao ay yumuko, lumapit upang mas malinaw na marinig. Si Isabelle ay isang dalagang ilang taon pa lamang naninirahan sa nayon. Dumating siya kasama ang kanyang ina matapos mamatay ang kanyang ama, minana ang negosyo ng pamilya sa kalakalan ng mga produktong agrikultural. Ang kanyang pagdating ay mabilis na nakakuha ng pansin dahil iba siya sa karamihan ng mga babae sa nayon. Ang kanyang pananamit ay laging maayos, ang kanyang damit ay malinis at amoy mamahaling pabango. Habang ang ibang residente ay sumasakay sa mga lumang motorsiklo papunta sa palengke, si Isabelle ay dumarating na may maliit na puting sasakyan na kapansin-pansin sa mga daang lupa ng nayon. Bukod sa kanyang pananamit, ang paraan ng pagsasalita ni Isabelle ay nag-iiwan din ng impresyon. Siya ay magalang, ngunit mayroong isang malamig na tono na nagpaparamdam sa mga tao ng pag-aalinlangan. Maraming lalaki ang lihim na humahanga sa kanya, ngunit walang sinuman ang talagang naglakas loob na lumapit. Hanggang sa lumitaw ang tsismis na madalas makitang nakikipag-usap si Julio kay Isabelle. Noong una, malabo pa ang balita. Isang tao ang nagkwento, pagkatapos ay dalawa pang tao ang umaming nakakita ng parehong bagay. Sa katagalan, ang kwento ay naging mas malinaw. Ako mismo ang nakakita, sabi ng isang magsasaka. Noong nakaraang linggo, habang pauwi ako mula sa bukid, huminto si Julio sa harap ng bahay ni Isabel. Matagal silang nag-usap. Nang marinig iyon, nagkatinginan ang ilang lalaki. Sa kanilang maliit na bahay na kahoy, nagsimula na ring marinig ni Elena ang mga bulong-bulungan. Nang pumunta siya sa palengke para magbenta ng gulay, isang matandang babae ang nagsabi ng halos pabulong, "Elena, kahapon nakita ko ang asawa mo sa bayan kasama si Isabelle. Baka nagkataon lang, pero mukhang napakalapit nila sa isa't isa." Pinigil ni Elena ang kanyang hininga, ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Sinubukan niyang humiti ng manipis, sumagot ng mahinahon, "Baka nagkamali lang po kayo ng tingin, inay." Ngunit mabigat ang kanyang mga hakbang pauwi. Noong una, gusto ni Elena na isipin na lahat iyon ay walang basehang usapan. Naniniwala siyang ang tsismis sa nayon ay madalas na nagpapalaki ng maliliit na bagay. Ngunit sa katagalan, ang sariling kilos ni Julio ang nagpanginig sa kanyang puso. Ang kanyang asawa ay lalong bihirang umuwi sa tamang oras. Kung tatanungin, ang sagot niya ay laging maikli. Abala sa bukid, maraming trabaho. Pero madalas umiwas ng tingin si Julio. Ang kanyang tingin ay hindi na kasing tapat tulad ng dati. Ang mga gabi ni Elena ay lalong humaba. Nakahiga siyang nakatingin sa kisame, nakikinig sa ugong ng hangin ng bundok sa labas, ngunit ang kanyang isip ay gulong-gulo. Gusto niyang tanungin si Julio ng direkta, ngunit pinipigilan siya ng takot. Madaling magalit si Julio at ayaw ni Elena na magsimula ng away. Kaya't itinago na lamang niya ang lahat ng kanyang pagkabalisa sa kanyang puso, isinusulat ito sa lumang talaarawan sa ilalim ng unan. Isang hapon, malakas ang buhos ng ulan sa barangay Dalugdog. Ang tubig ay tumutulo mula sa yerong bubong, lumilikha ng ritmikong tunog na karaniwang nakapagpapakalma. Naglakas loob si Elena na magtanong, "Julio, nitong mga nakaraang araw ay madalas kang umuwi ng gabi. Totoo bang abala ka sa bukid?" Si Julio na nagpapatuyo ng kanyang katawan gamit ang tuwalya ay sumulyap lamang sandali. "Trabaho nga, se. Kung hindi ko gagawin, ano nang kakainin natin?" Malamig ang kanyang sagot, patag ang kanyang boses, na nagpatahimik kay Elena. Nang gabing iyon, nahirapan si Elena na makatulog. Pinagmasdan niya ang mukha ng kanyang asawa na natutulog na nakatalikod sa kanya. Mayroong isang kakaibang pakiramdam na lalong lumalakas. Tila ang lalaking nasa tabi niya ay hindi na ang parehong tao na pinakasalan niya ng may buong pagmamahal. Sa labas, ang ulan ay tumutuktok pa rin sa bubong. Tila nakikiramay sa kalungkutang pumupuno sa dibdib ni Elena. Sa mga sumunod na araw, ang tsismis ay lalong lumakas.
Sa tindahan, hindi na bumubulong ang mga tao. Nagsimula na silang hayagang banggitin ang pangalan ni Julio at Isabelle. Ang ilan ay naaawa kay Elena, ang ilan naman ay interesado kung hanggang saan na ang kanilang relasyon. Ang pangalan ni Elena ay nagsimula ng mabanggit, pinag-uusapan sa kanyang likuran. Isang umaga sa palengke, narinig ni Elena ang dalawang babae na nag-uusap ng mahina, ngunit sapat na malinaw para marinig niya. Ako mismo ang nakakita, sabi ng isa. Si Isabelle ay namimili kasama si Julio noong nakaraang linggo. Mukhang napakalapit nila sa isa't isa. Hinawakan ni Elena ng mahigpit ang kanyang bayong, pinipigilan ang luha na huwag bumagsak sa harap ng maraming tao. Pagkatapos mamili, umuwi siya na mabigat ang mga hakbang. Ang kanyang dibdib ay masikip. Pagdating sa bahay, matagal na nakaupo si Elena sa kanilang beranda. Tinitigan niya ang singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na dati niyang isinuot ng may buong pag-asa. Ngayon, ang singsing ay malamig, tila wala ng kahulugan. Sa kanyang puso, gusto pa rin ni Elena na maniwala kay Julio. Mahal pa rin niya ang kanyang asawa. Ngunit, ang pag-ibig na kanyang pinanghahawakan ay nagsimulang maging parang isang kutsilyo na unti-unting sumusugat sa kanya. Ang kalangitan sa dapit hapon ay namumula na tila saksi sa kalungkutan ng puso ni Elena. Ang hangin ng bundok ay nagdadala ng amoy ng basang lupa at mga dahon ng pino. Ngunit para kay Elena, ang kanyang nalalanghap ay isang pait na lalong tumitindi. Hindi niya alam na ang tsismis na kumakalat ngayon ay simula pa lamang ng isang malaking bagyo na iayanig sa kanyang buhay. Ang mga araw sa barangay Dalugdog na karaniwang payapa ay naging iba na para kay Elena. Sa tuwing hahakbang siya papunta sa palengke o kukuha lamang ng tubig sa balon, palaging may mga bulungan na sumasalubong sa kanya. Ang mga bulong na iyon ay hindi kailanman sinasabi ng direkta sa kanyang harapan, ngunit alam na alam niyang ang mga salitang iyon ay para sa kanya. Ang mga mata ng mga tao ay madalas na sumusulyap pagkatapos ay mabilis na lumilingon sa iba, na tila may itinatago. Noong una, sinubukan ni Elena na magbingi-bingihan. Sinabi niya sa kanyang sarili, iyon ay usapan lamang ng mga taga-Nayo na mahilig magpalaki ng maliliit na problema. Ngunit sa katagalan, lalong dumarami ang mga boses na naririnig. Ang tsismis tungkol sa pagiging malapit ni Julio kay Isabelle ay hindi na isang malabong balita lamang. Ngayon, ang mga tao ay nagsisimulang magkwento ng may katiyakan na tila talagang nakita nila ito gamit ang kanilang sariling mga mata. Isang umaga, pumunta si Elena sa palengke sa La Trinidad. Dala niya ang isang basket na yari sa yantok na puno ng gulay mula sa kanilang maliit na hardin. Habang namimili ng sili sa isang tindahan, dalawang babae na nakatayo, hindi kalayuan sa kanya ang nag-uusap ng maisapat na lakas para marinig niya. Ako mismo ang nakakita noong nakaraang linggo, sabi ng isa. Si Julio ay naglalakad kasama si Isabel sa bayan. Mukhang napakalapit nila, nagtatawanan pa nga. Sumagot ang babaeng katabi niya. Kung totoo iyan, kawawa naman si Elena. Yumuko si Elena, nagkunwaring abala sa mga sili sa kanyang kamay. Ngunit, ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, ang kanyang mga tainga ay mainit. Pinigilan niya ang luha na huwag bumagsak sa harap ng maraming tao. Pagkatapos mamili, mabigat ang kanyang mga hakbang pauwi. Ang basket sa kanyang kamay ay tila bumigat, kahit na ito ay naglalaman lamang ng ordinaryong gulay. Pagdating sa bahay, matagal na nakaupo si Elena sa kanilang beranda. Tinitigan niya ang tahimik na daan ng nayon. Ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin. Sa kanyang isip, naghahalo ang pagnanais na magalit, ang pagnanais na tanungin si Julio ng direkta, ngunit mayroon ding takot na marinig ang sagot na maaaring sumira sa kanyang puso. Hinawakan niya ang kanyang sariling kamay, tinitigan ang singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na iyon na dati simbolo ng isang banal na pangako, ngayon ay malamig, tila wala ng kahulugan. Nang gabing iyon, umuwi si Julio ng mas gabi kaysa karaniwan. Marumi ang kanyang damit pantrabaho, mukha siyang pagod, ngunit iba ang kislap ng kanyang mga mata. Tila may itinatago siyang hindi niya gustong ibahagi. Naglakas loob si Elena na magtanong ng may maingat na boses. Julio, nitong mga nakaraang araw ay madalas kang umuwi ng gabi. Totoo bang maraming trabaho sa bukid? Sumulyap lamang si Julio at sumagot ng patag. Kung hindi tayo magtatrabaho, ano nang kakainin natin?
Ang sagot na iyon ay tumusok sa puso ni Elena. Gusto niyang maniwala, ngunit ang tingin ni Julio ay tila may itinatagong iba. Mayroong isang agwat na lalong nararamdaman. Isang agwat na hindi kayang tulayin ng isang plato lamang ng mainit na kanin o isang baso ng mainit na tubig. Nang gabing iyon, nahirapan si Elena na makatulog. Ang tunog ng hangin mula sa gubat ng pino ay nagdagdag sa lamig, lalo siyang nakaramdam ng pag-iisa, kahit na natutulog ang kanyang asawa sa tabi niya. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw ang pagbabago sa kilos ni Julio. Mas bihirang tumingin sa mga mata ni Elena, mas madalas na tulala, at mas mabilis na magalit kapag tinatanong. Nararamdaman ni Elena na ang kanyang asawa ay nagsisimulang mamuhay sa ibang mundo na hindi na niya kayang pasukin. Sinubukan niyang magtiis, ngunit ang kanyang puso ay lalong nababalisa. Sa palengke, ang tsismis ay lalong lumakas. Hindi na lamang bumubulong ang mga tao, nagsimula na silang hayagang mag-usap. Nakita ko silang namimili ng magkasama, sabi ng isang ina sa kanyang kaibigan. Mukhang magkasintahan sila, hindi lang basta magkaibigan. Ang mga salitang iyon ay umabot sa tainga ni Elena. Sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Yumuko siya. Ang kanyang mga luha ay bumagsak, nabasa ang basket na dala niya. Ang kanyang pinakamalapit na kapitbahay, si Aling Nena, isang hapon ay dumating dala ang nilagang kamote. Ang kanyang mukha ay puno ng awa nang makita si Elena na nakaupo at tulala sa beranda. Anak, marami akong naririnig na hindi magandang balita nitong mga nakaraang araw. Huwag mong sarilinin. Ngumiti si Elena ng manipis, sinusubukang itago ang pagkabalisa na malinaw na sa kanyang mga mata. Wala po iyon, Nay. Usapan lang ng mga tao. Pero alam ni Aling Nena na ang ngiting iyon ay isang manipis na kortina lamang na nagtatago ng sugat. Ang mga gabi ni Elena ay lalong malungkot. Muli siyang nagsulat sa lumang talaarawan, isinulat ang lahat ng pagkabalisa na hindi niya masabi. Ang mga salita sa papel ang naging tahimik na saksi. Kung paano ang kanyang puso ay sinasalakay ng takot. Mahal niya si Julio, ngunit takot din siyang mawala ang kanyang sarili sa isang pag-ibig na nag-iiwan lamang ng sakit. Ang kabundukan ay matatag na nakatayo sa malayo. Nababalutan ng makapal na hamog. Ang barangay Dalugdog ay mukhang payapa mula sa labas. Ang mga luntiang taniman ay kumikinang sa sinag ng araw at ang mga bata ay patuloy na masayang tumatakbo sa mga daan ng nayon. Ngunit sa puso ni Elena, nagsisimulang lumaki ang isang bagyo. Nararamdaman niyang may masamang mangyayari. Isang bagay na iayanig sa kanyang buhay nang higit pa sa isang tsismis lamang. Malakas ang buhos ng ulan sa barangay Dalugdog ng hapong iyon. Ang tubig ay malakas na tumutulo mula sa iyerong bubong ng bahay ni na Elena at Julio, lumilikha ng isang maingay na tunog na humahalo sa lamig ng hangin ng kabundukan. Nakatayo si Elena sa kusina, isinasara ang bintanang kahoy upang hindi pumasok ang ulan. Ang hangin ay nagdadala ng amoy ng basang lupa na nagpapalungkot sa kapaligiran ng bahay. Karaniwan, gusto ni Elena ang ulan. Ang tunog nito ay nakapagpapakalma, nagpaparamdam ng kapayapaan sa puso. Ngunit, sa pagkakataong ito, ang tunog ng ulan ay lalo siyang nababalisa. Mula pa tanghali, hindi pa umuuwi si Julio mula sa bukid. Pabalik-balik si Elena sa loob ng bahay, naghahanda ng maligamam na tubig at simpleng hapunan. Umaasa siyang kapag umuwi si Julio, maaari silang mag-usap ng mahinahon tulad ng ibang mag-asawa na magkasama sa isang maulang hapon. Bago magtakip silim, umingit ang pinto. Pumasok si Julio na mabigat ang mga hakbang. Basang-basa ang kanyang damit, pagod ang kanyang mukha. Agad na inabot ni Elena ang tuwalya. Magpatuyo ka agad, Julio. Baka ginawin ka. Kinuha lamang ni Julio ang tuwalya nang hindi tumitingin sa kanyang asawa. Umupo siya sa isang upuang kahoy, pinunasan ang kanyang mukha ng marahas. Pinagmasdan ni Elena ang kanyang asawa sandali, pagkatapos ay naglakas loob na magsalita. Julio, nitong mga nakaraang araw, madalas kang umuwi ng gabi. Nag-aalala ako sa paghihintay. Totoo bang dahil lang sa trabaho sa bukid? Mahina ang kanyang boses, na tila takot na makasakit. Sumulyap si Julio, malamig ang kanyang tingin. Trabaho nga, Elena. Kung hindi ako magsisikap, sa tingin mo ba makakakain tayo?
Patag ang kanyang sagot na tila pinuputol ang usapan. Yumuko si Elena, masakit ang kanyang puso. Gusto niyang maniwala, ngunit sa kanyang puso alam niyang mayroong itinatago. Ang katahimikan ay pumuno sa silid, tanging ang tunog ng ulan sa iyerong bubong ang maririnig. Gusto ni Elena na ipagpatuloy ang usapan, ngunit ang kanyang mga labi ay natikom. Natatakot siyang ang mga susunod na salita ay magdudulot lamang ng away. Ngunit ang pananahimik ay nakakasakit din. Sa huli, naglakas loob siyang muli. Julio, marami akong naririnig na balita sa nayon. Sinasabi ng mga tao na madalas kang nakikitang kasama si Isabel. Totoo ba iyon? Itinigil ni Julio ang kanyang ginagawa. Tinitigan niya si Elena nang may matalim na tingin na nagpanginig sa babae. Huwag kang makinig sa sabi-sabi ng mga tao, naiinggit lang sila. Matigas ang kanyang boses, ngunit ang kanyang tono ay malamig, puno ng pinipigilang galit. Natigilan si Elena. Gusto niyang sumagot, sabihin na ang chismis ay tila napakatotoo para baliwalain. Ngunit natatakot siyang ang kanyang sasabihin ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Nang gabing iyon, kumain sila ng walang imik. Inihain ni Elena ang sabaw ng gulay at pritong isda sa mesa, ngunit mabilis kumain si Julio at pumasok sa silid ng walang gaanong salita. Naiwan si Elena na mag-isa, nakatingin sa natirang pagkain sa plato. Ang kanyang mga luha ay bumagsak, humalo sa usok ng kanin na umaakyat pa. Pagpasok sa silid, nakita niyang nakahiga na si Julio na nakatalikod sa kanya. Humiga rin si Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas sa dilim. Pakiramdam niya ay lalo siyang naging estranghero sa lalaking nasa tabi niya. Dati, si Julio ang kanyang sandalan, ang lugar kung saan siya nakakaramdam ng kaligtasan. Ngayon, ang lalaking iyon ay parang ibang tao na nagkataon lamang na nakatira sa iisang bubong. Naalala ni Elena ang mga unang araw ng kanilang pagsasama. Ramdam pa niya ang init ng hawak ng kamay ni Julio, ang mga simpleng pangako na magsasama hanggang sa pagtanda. Ang lahat ng alaala na iyon ay tila malayo na ngayon, parang isang anino na unti-unting kumukupas. Nagtanong siya sa kanyang sarili, hindi na ba sapat ang pag-ibig o talagang ako lang ang nagmahal ng buong puso mula sa simula? Ang tunog ng ulan sa iyerong bubong ay parang isang walang tigil na katok na nagpapahaba sa gabi. Tinakpan ni Elena ang kanyang mukha ng kumot, pinipigilan ang hikbi upang hindi marinig. Alam niyang ang kanilang relasyon ay nasa bingit ng bangin. Gusto niyang ipaglaban ang kanilang pagsasama, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa labas, ang nayon ay patuloy sa kanyang ritmo. Ang mga taniman ay tumatanggap ng biyaya ng ulan. Ang mga hardin ng gulay ay lalong lalago at ang mga bata ay patuloy na masayang nagtatawanan kahit tumatakbo sa ilalim ng ulan. Ngunit para kay Elena, ang ulan ng gabing iyon ang naging unang saksi. Talagang naramdaman niyang nawala na ang kanyang asawa, kahit na si Julio ay nasa tabi pa niya. Kinabukasan, ang hangin sa nayon ay mas malamig kaysa karaniwan. Pumunta si Elena sa palengke gaya ng dati, dala ang basket na puno ng gulay mula sa kanilang maliit na hardin. Ngunit, mabigat ang kanyang mga hakbang. Ang mga salita ni Julio kagabi ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan, malamig at walang pagmamahal. Sa palengke, muli siyang nakarinig ng mga bulungan. Sa pagkakataong ito, mas malinaw, mas masakit. Ako mismo ang nakakita, sabi ng isang dalaga sa kanyang kaibigan. Noong nakaraang linggo, si Julio at Isabel ay namimili ng magkasama. Mukhang napakalapit nila sa isa't isa. Nagkunwari si Elena na hindi narinig, ngunit muling namuo ang luha sa kanyang mga mata. Mabilis niyang tinapos ang pamimili at umuwi. Pagdating sa bahay, naupo siya sa beranda, nakatingin sa tahimik na daan ng nayon. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroon pa ring pag-ibig na nananatili. Isang pag-ibig na nagpapatuloy sa kanya na umasa. Kahit na ang sakit ay lalong lumalalim, hindi alam ni Elena. Isang mas malaking bagyo ang naghihintay sa unahan. Isang bagyo na susubok sa katatagan ng kanyang puso ng higit sa anuman. Nang gabing iyon, matapos tumila ang ulan, naupo si Julio sa isang upuang kahoy sa likod ng bahay. Hawak niya ang isang sigarilyo. Ang kanyang mga mata ay walang laman, nakatingin sa dilim. Ang manipis na usok ay umaakyat sa malamig na hangin ng barangay Dalugdog.
Sa harap niya ay isang tasa ng kape na kalahati na lamang. Hinayaan itong lumamig ng hindi ginagalaw. Mukha siyang balisa, ang kanyang isip ay puno ng mga aninong hindi niya maitaboy. Sa mga nakaraang linggo, ang imahe ni Isabelle ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Ang kanyang mukha na laging maayos, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, ang paraan niya ng pagsasalita na malumanay ngunit may diin. Lahat ng iyon ay nagparamdam kay Julio na siya ay iba. Kapag kasama si Elena, ang kanyang buhay ay tila ordinaryo, puno ng pare-parehong gawain araw-araw. Ngunit, kapag kasama si Isabelle, nararamdaman niyang siya ay isang mahalagang lalaki, isang taong napapansin. Ang mas nakakatukso pa, hindi kailanman itinago ni Isabelle ang karangyaan ng kanyang buhay. Mas malaki ang kanyang bahay, ang kanyang mga damit ay laging malinis at mukhang bago. Ang maliit na puting sasakyan na minamaneho niya ay kinahahangaan ng mga taga-nayon. Sa tuwing pumapasok si Julio sa bahay ni Isabelle, kahit sandali lamang, nararamdaman niyang nasa ibang mundo siya. Isang mundo na malayo sa sirasirang bahay na kahoy at tumutulong yerong bubong na kanyang tinitirhan, kasama si Elena. Ang mga aninong iyon ay lalong nagpabalisa kay Julio. Nagsimula niyang ikumpara ang kanyang buhay sa kung ano ang maaari niyang makuha kung kasama niya si Isabelle. Ang buhay kasama si Elena ay parang isang mahabang daan na walang katapusan, puno ng pagsisikap, ngunit ang resulta ay sapat lamang. Araw-araw ay kanin, tokwa o tuyo lamang. Gabi-gabi ay isang maliit na bahay lamang na malamig at tahimik. Pagod na siya, sawa na. Sa kanyang pagmumuni-muni, inilarawan ni Julio ang isang bagong buhay. Nakita niya ang kanyang sarili na nakasuot ng maayos na damit, nagmamaneho ng bagong sasakyan, nakatira sa isang malaking bahay na may makintab na sahig na baldosa. Inilarawan niya ang pag-upo kasama si Isabelle sa isang mabangong sala, hindi na sa mausok na kusina kasama si Elena. Ang larawang iyon ay napakatotoo na halos maramdaman niya ito. Ngunit may isang hadlang, si Elena. Hanggat nariyan si Elena, alam niyang hindi siya lubusang tatanggapin ni Isabelle. Minsan nang sinabi ito ni Isabelle ng malinaw, kung talagang seryoso ka sa akin, kailangan mong maglakas loob na gumawa ng isang malaking desisyon. Ang pangungusap na iyon ay patuloy na umuulit sa kanyang tainga na parang isang bulong na hindi tumitigil. Yumuko si Julio, ang sigarilyo sa kanyang kamay ay naubos na. Paminsan-minsan, nakakaramdam siya ng awa kapag naaalala niya ang mukha ni Elena. Ang kanyang asawa ay laging tapat, laging naghahanda ng pagkain, laging nagsisikap ng umiti. Kahit na malinaw na nasasaktan ang kanyang puso. Ngunit ang awa na iyon ay agad niyang iwinawaksi. Para sa kanya, ang awa ay hindi makakapagbago ng buhay. Kailangan niya ng kaginhawaan. Kailangan niya ng isang bagay na mas malaki kaysa sa katapatan lamang. Kinabukasan, maagang umalis si Julio papunta sa bukid, ngunit hindi para magtrabaho. Pabalik-balik siyang naglakad sa pagitan ng mga taniman ng patatas at repolyo. Ang kanyang isip ay ligaw. Nang makita niya ang malambot na lupa sa gilid ng taniman, matagal siyang huminto. Tahimik ang lugar na iyon, bihirang daanan ng tao, lalo na sa gabi. Mahina siyang bumulong. Dito, walang makakaalam. Kumabog ang kanyang dibdib, pinagpawisan ang kanyang mga kamay, ngunit may isang manipis na ngiti na lumitaw sa kanyang mukha. Sa mga sumunod na araw, madalas maghanap si Julio ng dahilan para manatili ng mas matagal sa bukid. Kay Elena, sinabi niyang inaayos niya ang lupa. Ngunit sa katotohanan, lihim niyang pinagmamasdan ang isang partikular na lokasyon, tinitingnan ang lupang pinakamadaling hukayin. Sa kanyang isipan, isang madilim na plano ang nagsimulang mabuo. Sa kabilang banda, lalo siyang pinipilit ni Isabelle. Tumawag ang babae ng may malumanay na boses, ngunit puno ng presyon. Julio, hindi ako mahilig maghintay ng matagal. Kailangan ko ng katiyakan. Gusto mo bang mabuhay kasama ako o hindi? Ang boses na iyon ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Julio. Sumagot siya, sinusubukang maging kapanipaniwala. Huminahon ka, Isabelle. Inaayos ko na. Ngunit, hindi nasiyahan si Isabelle. Hindi ako ang tipo ng babae na gustong maging pangalawa. Kung nag-aalinlangan ka pa, ibig sabihin hindi ka karapat-dapat para sa akin. Ang pangungusap na iyon ay tumusok sa puso ni Julio, ngunit lalo rin siyang nag-alab.
Ayaw niyang mawala ang pagkakataon na sa tingin niya ay makakapagbago ng kanyang buhay. Sa bahay, lalong nararamdaman ni Elena na may nagbago sa kanyang asawa. Mas madalas na tulala si Julio, mas madalas na lumalabas ng walang malinaw na dahilan at mas bihirang magsalita. Sinubukan ni Elena na kausapin siya, ngunit laging maikli ang sagot. Pagod ako, Elena, huwag ka ng maraming tanong. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Elena. Gusto niyang yakapin ang kanyang asawa, sabihin na mahal pa rin niya ito, ngunit tila tinatanggihan ng katawan ni Julio ang pagiging malapit. Ang mga gabi ni Elena ay lalong napuno ng luha. Nagsulat siya sa kanyang talaarawan, nanginginig ang kanyang mga kamay, na mansahan ng tinta ang pahina. Isinulat niya, hindi na ba ako sapat para sa kanya? Hindi niya alam na sa parehong sandali, si Julio ay nakaupo sa bukid, nakatingin sa malambot na lupa, iniisip kung paano buburahin ang kanyang nakaraan. Ang kabundukan ay matatag na nakatayo sa malayo, nababalutan ng manipis na hamog. Ang barangay Dalugdog ay mukhang payapa mula sa labas, ngunit sa puso ni Julio, ang dilim ay lalong lumalalim. Ang ambisyon at pagnanais sa isang marangyang buhay ay nagbulag sa kanyang mga mata mula sa katapatan ng isang asawang matyagang naghihintay sa bahay. Hindi na niya iniisip ang pag-ibig. Ang tanging naroroon ay ang pagnanais na maging malaya at magkaroon ng bagong buhay kasama si Isabelle. Ang dapit hapon sa barangay Dalugdog ay may kulay kahel. Ang malamlam na sinag ng araw ay tumatago sa pagitan ng mga puno ng pino sa dalisdis ng bundok. Ang malamig na hangin ay nagdadala ng huni ng mga kuliglig na nagsisimula ng magsagutan. Para sa mga taga-nayon, ito ay isang payapang oras kung kailan sila umuuwi mula sa bukid at nakikipag-ugnayan sa pamilya. Ngunit para kay Julio, ang dapit hapong iyon ay hindi kapayapaan, kundi isang pagkabalisa na patuloy na kumakain sa kanya. Nakaupo siya sa isang bangkong kahoy malapit sa likod bahay. May sigarilyo sa kanyang daliri. Ang kanyang isip ay hindi kailanman nawawala kay Isabel. Ang babae ay lalong madalas na kumokontak sa kanya, hindi na may matamis na tono, kundi puno ng pag-aatas. Ilang araw bago iyon, nagkita sila ng lihim sa isang simpleng kainan sa gilid ng daan patungo sa La Trinidad. Tahimik ang lugar, nailawan lamang ng isang gasera. Matamlay ang tingin ni Isabel kay Julio, matigas ang kanyang boses, ngunit malamig. Kung talagang seryoso ka sa akin, kailangan mong maglakas loob na gumawa ng isang malaking desisyon. Yumuko lamang si Julio noon. Hindi siya agad sumagot, ngunit ang mga salitang iyon ay patuloy na umuulit sa kanyang tainga hanggang sa mga sumunod na gabi. Tulad ng isang bulong ng demonyo na walang tigil na pumipilit na pumasok. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Isabel. Kailangang mawala si Elena sa kanyang buhay. Sa bahay, si Elena ay tapat pa ring ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang asawa. Patuloy siyang naghahanda ng almusal, nagpapainit ng tubig para sa paligo, at naghihintay sa pag-uwi ng kanyang asawa kahit nabalisa ang kanyang puso. Ngunit lahat ng iyon ay lalong nagpabalisa kay Julio. Nakakaramdam siya ng pagkakasala. Ngunit kasabay nito, nararamdaman din niyang siya ay nakakulong. Habang lalo niyang nakikita ang katapatan ni Elena, lalong lumalakas ang bulong ni Isabel na nag-uudyok sa kanya na pumili. Nang gabing iyon, matagal na nakaupo si Julio sa likod ng bahay. Malamig na ang kape sa kanyang mesa, kalahating pakete na ng sigarilyo ang naubos, ngunit ang kanyang isip ay puno pa rin ng mga anino. Naalala niya ang malumanay na tingin ni Elena, ang kanyang malambot na mga kamay na laging naghahanda ng pagkain. Ngunit, naalala rin niya ang mamahaling pabango ni Isabel, ang kanyang kumikinang na puting sasakyan, at ang pangako ng isang mas madaling buhay. Ang mga aninong iyon ay nagpagulo sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay, sinusubukang alisin ang awa na paminsan-minsan ay lumilitaw. Hindi ako yayaman sa awa, sabi niya sa sarili. Kailangan kong maglakas loob na pumili. Kinabukasan, muling tumawag si Isabel. Malumanay ang kanyang boses sa simula, ngunit pagkatapos ay naging malamig. Julio, matagal na akong naghihintay. Ayokong maging sekreto habang buhay. Kung hindi ka maglakas loob na kumilos, ibig sabihin mali ang aking pag-asa sa iyo. Natigilan si Julio, hawak ang telepono na nanginginig ang mga kamay. Huwag kang ganyan, Isabelle. Naghahanap lang ako ng tamang oras.
gusto kong matapos ang lahat ng payapa. Ngunit hindi lumambot si Isabel. Payapa, sabi ni Isabel, may pangutya sa kanyang boses. Ang buhay ko ay hindi para sa paghihintay. Maaari akong pumili ng ibang lalaki na mas matapang kaysa sa iyo. Ang pangungusap na iyon ay tumusok sa puso ni Julio. Pagkatapos ng tawag, matagal siyang nakaupo sa gilid ng kama. Malungkot ang kanyang mukha. Sinubukang lumapit ni Elena na nakakita sa kanya. Julio, anong problema? Mukhang balisa ka. Ngunit umiling lamang si Julio. Pagod ako, Elena. Huwag ka ng maraming tanong. Ang sagot na iyon ay lalong nagpasakit sa puso ni Elena. Nararamdaman niyang lalong lumalawak ang agwat sa pagitan nila, ngunit nanatili siyang tahimik, pinipigilan ang luha sa kanyang puso. Samantala, lalong naging kumbinsido si Julio na wala na siyang maraming oras. Ayaw niyang mawala si Isabel. Nararamdaman niyang tanging sa babaeng iyon lamang magbabago ang kanyang buhay. Ngunit para maabot iyon, kailangan niyang alisin si Elena. Ang isipang iyon ay lalong lumalakas hanggang sa maging isang obsesyon na hindi niya mapigilan. Sa bukid, habang nagtatrabaho, muling lumitaw ang anino. Nakita niya ang malambot na lupa sa gilid ng taniman, iniisip ang paghukay ng isang malaking butas, pagkatapos ay tatabunan ito na parang walang nangyari. Mabilis na tumibok ang kanyang puso, malamig na pawis ang dumaloy sa kanyang sentido. Ngunit, kasama ng takot na iyon, mayroon ding kakaibang pakiramdam na nagpapagaan sa kanya. Sa mga sumunod na gabi, madalas siyang lumabas ng lihim papunta sa taniman, nagkukunwaring tinitingnan ang lupa. Ngunit sa katotohanan, tinatandaan niya ang mga partikular na lugar. Sinusukat niya gamit ang mga hakbang, tinitingnan ang tekstura ng lupa, at iniisip ang mga madilim na hakbang na marahil ay kailangan niyang gawin. Sa kabilang banda, hindi tumitigil si Isabel sa pagpipilit. Sa bawat maikling pagkikita, lagi siyang tinitingnan ni Julio ng malamig. Ayokong mabuhay ng kalahati. Kung matapang ka, patunayan mo. Kung hindi, mas mabuting tapusin na natin ngayon. Ang presyon na iyon ay lalong nagtulak kay Julio sa sulok. Alam niyang hindi niya kayang mawala si Isabel, ngunit alam din niya na ang hinihiling ni Isabel ay hindi maliit na bagay. Nang gabing iyon, habang ang bilog na buwan ay nakasabit sa kalangitan, matagal siyang nakatayo sa taniman, nakatingin sa malambot na lupa na kanyang tinandaan. Doon, ang kanyang isipan ay naging ganap na madilim. Hindi na siya nag-alinlangan. Sa kanyang puso, mahina siyang bumulong, Elena, dito magtatapos ang lahat. Ang mga gabi sa barangay Dalugdog ay lalong lumalamig. Mas mabilis bumaba ang hamog kaysa karaniwan. Ang mga daanan sa pagitan ng mga taniman ng patatas at repolyo ay nailawan lamang ng maputlang sinag ng buwan. Doon madalas makitang naglalakad mag-isa si Julio. Kay Elena, lagi siyang nagsasabi na tinitingnan niya ang lupa o naghahanap ng panggatong. Ngunit, sa katotohanan, abala siya sa paghahanda ng isang bagay na mas madilim. Sa isang sulok ng taniman na bihirang daanan ng tao, tinandaan na ni Julio ang isang bahagi ng malambot na lupa. Medyo tago ang lokasyon nito, malapit sa isang grupo ng matataas na puno ng pino. Nang gabing iyon, dala niya ang isang asarol. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang kahoy na hawakan. Ngunit ang kanyang isip ay puno ng determinasyon. Sinimulan niyang iugoy ang asarol. Ang lupa ay dahan-dahang nabiyak, lumilikha ng isang mabigat na tunog na humahalo sa huni ng mga kuliglig. Sa bawat pagtama ng asarol sa lupa, mabilis na tumitibok ang kanyang dibdib, mayroong takot. Ngunit mayroon ding kakaibang kasiyahan. Malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang noo, kahit na napakalamig ng hangin sa gabi. Pagkaraan ng ilang sandali, isang butas ang nagsimulang mabuo. Hindi pa gaanong malalim, ngunit sapat na para mawala ang isang katawan ng tao sa loob nito. Huminto si Julio sandali, tinitigan ang kanyang ginawa na humihingal. Mahina siyang bumulong, dito magtatapos ang lahat. Samantala, sa bahay, lalong nararamdaman ni Elena na lumalayo ang kanyang asawa. Mas madalas na lumalabas si Julio sa gabi, mas bihirang magsalita. Kahit na nakaupo sila sa iisang mesa para kumain. Sinubukan ni Elena na magtanong, Julio, saan ka ba pumupunta sa gabi? Ngunit ang sagot ni Julio ay laging pareho, maikli at malamig. Sa taniman.
Maraming kailangang ayusin. Yumuko na lamang si Elena, pinipigilan ang sakit sa kanyang puso. Alam niyang mayroong mali, ngunit wala siyang lakas ng loob na magtanong pa. Gabi-gabi, nagdarasal na lamang siya sa kanyang puso. Sana, anuman ang mangyari, hindi ito magdulot ng kapahamakan sa aming pagsasama. Sa mga sumunod na araw, lalong naging sanay si Julio sa pagtatago ng kanyang mga kilos. Sa umaga, pumupunta pa rin siya sa bukid gaya ng dati. Ngunit, sa gabi, ipinagpapatuloy niya ang paghukay ng butas ng paunti-unti. Inaayos niya ang lupa sa paligid upang hindi ito magmukhang kahina-hinala. Paminsan-minsan, tinatabunan niya muli ang bahagi ng hukay, pagkatapos ay maghukay muli sa susunod na gabi. Lahat ay ginagawa ng may maingat na kalkulasyon. Ang kanyang isipan ay lalong dumidilim. Sa tuwing nakikita niya si Elena na nakaupo sa beranda na may pagod na mukha, ngunit nagsisikap pa ring ngumiti, ang kanyang puso ay sandaling sumasakit. Ngunit ang anino ni Isabelle at ang lahat ng karangyaan nito ay agad na nag-aalis ng pakiramdam na iyon. Sinabi niya sa kanyang sarili, kung mananatili akong kasama ni Elena, mananatili akong mahirap. Kung kasama ko si Isabelle, magbabago ang lahat. Ang presyon mula kay Isabel ay hindi rin tumitigil. Sa isang maikling pagkikita sa isang maliit na bayan malapit sa Baguio, muling iginiit ni Isabel, ayokong maghintay ng mas matagal, Julio. Kailangan mong pumili. Sasama ka sa akin o iiwan mo ako ngayon? Malamig ang kanyang tingin na tila walang puwang para sa pag-aalinlangan. Umuwi si Julio mula sa pagkikitang iyon na may malungkot na mukha. Naglalakad siyang nakayuko sa mga daan ng nayon na tila may dalang napakabigat na pasanin. Sinubukang salubungin siya ni Elena na naghihintay sa bahay ng may ngiti. Kumain ka na ba, Julio? Ngunit tumango lamang si Julio nang hindi nagsasalita at pumasok sa silid. Nakatayo si Elena sa kusina, nakatingin sa plato ng kanin na kanyang inihanda. Muling bumagsak ang kanyang mga luha nang hindi niya mapigilan. Nang gabing iyon, bumalik si Julio sa taniman. Ang butas na kanyang hinukay ay lalong lumalim. Sinubukan niyang isipin ang sandaling matapos ang lahat, kapag wala na si Elena sa kanyang tabi at malaya na siyang makasama si Isabelle. Ngunit sa aninong iyon, naririnig din niya ang mahinang boses ni Elena na tumatawag sa kanyang pangalan ng may buong kalungkutan. Ang boses na iyon ay nagpatigil sa kanyang mga kamay sandali, ngunit muli niyang iwinaksi ito. Mas malakas ang ambisyon kaysa sa awa. Sa nayon, ang tsismis ay lalong lumakas. Nagsimulang magtanong-tanong ang mga residente kung bakit madalas lumabas si Julio sa gabi. Ilang tao ang nakakita sa kanya na naglalakad papunta sa taniman sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Bumubulong sila sa tindahan. Ano kaya ang ginagawa niya doon sa gabi? Ngunit, wala pang naglakas loob na direktang magtanong. Samantala, si Elena ay lalong nalulunod sa pagkabalisa. Alam niyang may malaking sikreto na itinatago si Julio, ngunit masyado siyang takot na alamin ito. Naghihintay na lamang siya, umaasa na babalik ang kanyang asawa sa dati. Hindi niya alam na ang butas sa taniman ay halos handa na para maging saksi sa madilim na plano ni Julio. Ang kabundukan ay matatag na nakatayo sa katahimikan na tila nasasaksihan ang lahat ng sikretong itinatago sa paanan nito. Ang barangay Dalugdog ay mukhang ordinaryo, ang mga taniman ay nananatiling luntian, ang mga bata ay patuloy na masayang tumatakbo. Ngunit sa likod ng lahat ng kapayapaan, isang trahedya ang unti-unting inihahanda. Isang trahedya na magbabago sa buhay ni Elena magpakailanman. Ang umaga sa barangay Dalugdog ay laging nagsisimula sa pagtilaok ng manok at manipis na hamog na bumababa mula sa dalisdis ng bundok. Para sa mga taga-nayon, ito ay tanda ng isang bagong araw na puno ng pag-asa. Ngunit para kay Elena, ang mga umaga nitong mga nakaraang araw ay naging pinakamabigat na sandali. Madalas siyang magising ng mas maaga kaysa karaniwan, nakaupo sa gilid ng kama na may pagod na mukha. Hindi mapakali ang kanyang puso. Mayroong isang bagay na bumabagabag sa kanyang isipan, isang bagay na hindi niya maipaliwanag sa salita. Sinubukan ni Elena na iwaksi ang masamang kutob sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Nagsindi siya ng kalan, nagpakulo ng tubig, at naghanda ng simpleng almusal. Ngunit sa tuwing lilingon siya sa pinto, nararamdaman niyang may nagbago.
Madalas lumabas si Julio bago pa man sumikat ang araw, nagsasabing kailangan niyang pumunta sa bukid ng mas maaga. Tumango na lamang si Elena. Kahit na sa kanyang puso ay nagtatanong siya, bakit kailangang laging gabi o madaling araw? Isang gabi, nagising si Elena dahil sa tunog ng umingit na pinto. Nakita niya si Julio na lumabas dala ang isang asarol. Nanginginig ang kanyang puso. Gusto niyang magtanong, ngunit ang kanyang mga labi ay natikom. Tinitigan na lamang niya ang likod ng kanyang asawa na unti-unting nawala sa dilim. Nang gabing iyon, hindi na nakatulog si Elena. Nakaupo siya sa beranda na may manipis na kumot, nakatingin sa kadiliman ng gabi sa nayon. Ang huni ng mga kuliglig at ang hangin ng bundok ay nagpadagdag sa nakakatakot na kapaligiran. Kinabukasan, sinubukan niyang makipag-usap. Julio, nitong mga nakaraang araw, madalas kang lumabas sa gabi. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Mahina ang kanyang boses, puno ng pag-iingat. Tinitigan siya ni Julio sandali, pagkatapos ay maikling sumagot, tinitingnan ko lang ang lupa. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Matalim ang kanyang tingin na nagpatigil kay Elena. Dahan-dahan siyang tumango kahit na lalo siyang nakumbinsi na mayroong hindi tama. Mula ng araw na iyon, lalong lumaki ang pagkabalisa ni Elena. Nagsimula niyang obserbahan ang mga kilos ng kanyang asawa. Madalas natulala si Julio, walang laman ang kanyang tingin. Minsan, bumubulong siya sa kanyang sarili, halos hindi marinig ang kanyang boses. Sinubukan ni Elena na pakinggan, ngunit mga pira-pirasong salita lamang ang kanyang narinig na lalo siyang natakot. Mga salitang tulad ng bagong buhay, kalayaan, at Isabelle. Ang pangalang iyon ay tumusok sa tainga ni Elena, na parang pinipiga ang kanyang puso. Sa kabilang banda, si Julio ay lalong naging determinado sa kanyang plano. Ang butas sa taniman ay sapat ng malalim. Sa tuwing nakatayo siya sa gilid nito, nararamdaman niya ang isang adrenaline rush na nagpapakumbinsi sa kanyang desisyon. Alam niyang magiging hadlang si Elena kung gusto niyang makasama si Isabelle. At si Isabel mismo ay ayaw nang maghintay. Sa isang lihim na pagkikita sa isang maliit na bayan, muli siyang tinitigan ni Isabel ng malamig. Julio, wala akong pakialam kung paano. Ang alam ko, ayokong mabuhay na may anino ng asawa mo. Kung talagang mahal mo ako, kailangan mong patunayan. Ang mga salitang iyon ay nagpakuyom sa mga ngipin ni Julio. Ayaw niyang mawala si Isabel. Ayaw niyang bumalik sa simpleng buhay kasama si Elena. Sa mga sumunod na gabi, mas madalas na pumunta si Julio sa taniman. Napansin ito ni Elena at nakaupo na lamang siyang tulala sa bahay. Ang kanyang masamang kutob ay lalong lumakas. Pakiramdam niya ay may malaking panganib na papalapit. Kahit ang tunog ng hangin na humuhuni sa pagitan ng mga puno ng pino ay parang isang bulong na nagbababala sa kanya. Isang hapon, pumunta si Elena sa bahay ng kanyang pinakamalapit na kapitbahay, si Aling Nena. Sinubukan niyang makipag-usap ng basta-basta, ngunit sa huli ay lumabas din ang nilalaman ng kanyang puso. Nay, nitong mga nakaraang araw, kakaiba ang pakiramdam ko kay Julio. Madalas siyang lumabas sa gabi. Iba ang kanyang kilos. Natatakot akong may itinatago siya. Tinitigan siya ni Aling Nena nang may awa at mahinang sinabi, magtiis ka, anak. Baka pagod lang o maraming iniisip. Ngunit sa kanyang puso, nararamdaman din ni Aling Nena na mayroong mali. Nang gabing iyon, matagal na nagdasal si Elena. Hiniling niya na manatiling buo ang kanilang pagsasama, na bumalik sa dati ang kanyang asawa. Ngunit, sa labas, si Julio ay lalong nalulunod sa kanyang ambisyon. Nakatayo siya sa gilid ng butas na kanyang hinukay, nakatingin sa madilim na lupa na handang lunukin ang kanyang sikreto. Bumulong siya sa kanyang sarili. Malapit nang matapos ang lahat ng ito. Ang kabundukan ay matatag na nakatayo sa katahimikan, nababalutan ng hamog ng gabi. Ang barangay Dalugdog ay mukhang tahimik. Tanging ang huni ng mga kuliglig at paminsan-minsang tahol ng aso ang maririnig. Ngunit sa likod ng katahimikan, dalawang puso ang nakikipaglaban sa kani-kanilang paraan. Nakikipaglaban si Elena sa masamang kutob na patuloy na bumabagabag sa kanya. Habang si Julio ay lalong determinado na tumahak sa madilim na landas na kanyang pinili. Nang gabing iyon, ang bilog na buwan ay nakasabit sa kalangitan ng barangay Dalugdog. Ang liwanag nito ay maputla,
tumatago sa mga siwang ng manipis na hamog na bumababa mula sa dalisdis ng bundok. Ang hangin sa gabi ay marahang umiihip, nagdadala ng amoy ng basang lupa at mga dahon ng pino. Tahimik ang kapaligiran ng nayon. Tanging ang huni ng mga kuliglig ang nagsasagutan mula sa taniman. Sa simpleng bahay na kahoy na iyon, katatapos lamang maghanda ni Elena ng hapunan. Nagluto siya ng sabaw ng gulay at pritong isda. Kahit nabalisa ang kanyang puso, umaasa siyang sa pamamagitan ng luto niya, magiging mas mainit ang pakikitungo ni Julio. Nang marinig niya ang pag-ingit ng pinto, lumingon siya at mumiti ng manipis. Sa wakas, umuwi ka na rin, Julio. Kanina pa kita hinihintay. Tumango lamang si Julio. Malamig ang kanyang tingin, nilibot ang silid na tila may hinahanap. Sinubukan ni Elena na pagaanin ang kapaligiran. Matagal na tayong hindi namamasyal ng magkasama. Pagkatapos kumain, pumunta kaya tayo sa taniman sandali, malamig ang hangin sa gabi. Natigilan si Julio sandali. Ang paanyayang iyon ay parang isang imbitasyon mula sa tadhana. Mumisi siya ng manipis at mahinang sumagot, sige, pagkatapos kumain, mamasyal tayo. Kumain sila sa katahimikan. Paminsan-minsan ay sumusulyap si Elena sa kanyang asawa, nararamdamang mayroong kakaiba, ngunit sinubukan niyang iwaksi ang masamang kutob. Pagkatapos, kinuha niya ang isang alampay para painitin ang kanyang katawan. Samantala, nagsindi si Julio ng sigarilyo at lumabas. Naglakad sila ng magkasunod sa tahimik na daang lupa. Ang mga ilaw mula sa mga bahay ng mga residente ay malabo sa malayo. Tanging ang maputlang sinag ng buwan ang gumagabay sa kanilang mga hakbang. Huminga ng malalim si Elena, sinusubukang i-enjoy ang bihirang pagkakataon na magkasama sila. Masaya akong sinamahan mo ako ngayong gabi, Julio. Parang dati lang, mahina niyang sabi. Ngunit hindi sumagot si Julio. Ang kanyang tingin ay diretso sa unahan, patungo sa gubat ng pino na lalong dumidilim. Sa kanyang puso, binibilang niya ang bawat hakbang papalapit sa butas na kanyang hinukay ilang gabi na ang nakalipas. Pagdating sa taniman, mas malakas ang huni ng mga kuliglig. Ang hangin sa gabi ay tumatago sa buto. Ikinapit ni Elena ang kanyang alampay habang umingiti ng manipis. Napakalamig ngayong gabi. Hindi niya alam na nakatayo siya sa bingit ng isang hukay na inihanda mismo ng kanyang asawa. Huminto si Julio malapit sa butas. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Malamig na pawis ang bumasa sa kanyang liig, kahit na napakalamig ng hangin. Lumingon siya at tinitigan ang inosenteng mukha ng kanyang asawa na buo pa rin ang tiwala sa kanya. Lumingon si Elena at tinitigan ang mga mata ng kanyang asawa. Mayroong kakaibang pakiramdam. Ang tingin ni Julio ng gabing iyon ay napakadilim. Anong problema, Julio? Mahina ang kanyang boses, ngunit puno ng tanong. Nang walang sagot, humakbang si Julio at marahas na itinulak si Elena. Ang babae ay natumba paatras, nahulog ng diretso sa butas. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa tahimik na taniman. Julio, anong ginagawa mo? Tulungan mo ako. Sinubukan ni Elena na bumangon. Ngunit nahirapan siya dahil sa malambot na lupa. Hinawakan niya ang gilid ng butas. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang asawa nang may pagkalito at takot. Julio, ano to? Nagbibiro ka ba? Tulungan mo akong makaahon. Nanginginig ang kanyang boses, nagsimulang tumulo ang luha. Nakatayo si Julio sa gilid ng butas, nakatingin sa kanyang asawa ng walang awa. Pagod na akong mabuhay ng ganito, Elena. Hadlang ka sa akin. Kailangan ko ng bagong buhay at wala ka doon. Nagulat si Elena. Hindi niya inaasahan na sasabihin ito mismo ng kanyang asawa. Julio, asawa mo ako. Lagi akong nariyan para sa iyo. Bakit mo ito ginagawa? Sigaw niya habang kinakalkal ang lupa ng may panik. Ngunit, hindi na nakikinig si Julio. Kinuha niya ang asarol na nakasandal sa isang puno ng pino at nagsimulang maghukay ng lupa. Ang mga butil ng lupa ay bumagsak sa katawan ni Elena na nagpasigaw sa kanya ng hysterically. Hindi, huwag, Julio. Nakikiusap ako. Mahal kita. Huwag mong gawin ito. Nagkuyom si Julio ng ngipin.
Ang bawat pala ng lupa na kanyang ibinabato ay parang pagsasara sa pinto ng nakaraan. Nagpumigla si Elena. Sinubukan ng kanyang mga kamay na alisin ang lupa na tumatakip sa kanyang katawan. Ang kanyang iyak ay bumuhos, ang kanyang boses ay lalong humihina. Habang lalong natatabunan ang kanyang katawan. Ang tingin ni Elena kay Julio ay maihalong galit, pagkadismaya at kawalan ng pag-asa. Isang araw, pagsisisihan mo ito, Julio, mahina niyang bulong bago halos matakpan ng lupa ang kanyang mukha. Huminto si Julio sandali. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang puso, nagpanginig sa kanyang mga kamay. Ngunit, ang anino ni Isabelle ay agad na bumalik, nag-alis ng pag-aalinlangan. Mas mabilis niyang tinabunan ang butas, hanggang sa tuluyang nawala ang katawan ni Elena sa ilalim ng madilim na lupa. Ang katahimikan ay bumalot. Nakatayo si Julio, tumataas baba ang kanyang dibdib, tumutulo ang pawis. Mayroong isang pakiramdam ng ginhawa na maihalong pagduduwal sa kanya. Ibinagsak niya ang asarol at naupo sa lupa, nakatingin sa kalangitan. Tapos na ang lahat, mahina niyang bulong. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ang sigaw ni Elena ay umuulit pa rin. At hindi niya alam na ang gabing iyon ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng kanyang sariling pagkawasak. Nang umagang iyon, dahan-dahang sumikat ang araw mula sa likod ng burol. Ang sinag nito ay tumago sa manipis na hamog na bumabalot sa barangay Dalugdog. Ang mga manok ay nagsasagutan sa pagtilaok. Ang mga bata ay nagsimulang tumakbo papunta sa bukid dala ang mga timba. At ang mga magsasaka ay umalis na may mga asaro sa kanilang mga balikat. Ang nayon ay mukhang ordinaryo, payapa tulad ng mga nakaraang araw. Ngunit sa bahay na kahoy ni Julio, kakaiba ang kapaligiran. Karaniwan, mas maaga nang gumigising si Elena. Nagsisindi siya ng kalan, naghahanda ng mainit na tubig, at nag-aayos ng simpleng almusal sa mesa. Ngunit ng umagang iyon, tahimik ang bahay. Walang tunog ng kumakalansing na kaldero, walang amoy ng mainit na kanin o sabaw ng gulay. Nagising si Julio na may mapupulang mata. Kagabi, dumaan siya sa isang mahabang oras na puno ng mga nakakatakot na anino. Kahit na nagawa niyang itago ang katawan ni Elena sa ilalim ng lupa, ang sigaw ng kanyang asawa ay patuloy na bumabagabag sa kanyang tainga. Dahan-dahan siyang bumangon, tinitigan ang walang laman na mesa. Isang manipis na ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Wala nang mang-aabala sa akin, mahina niyang bulong. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, masikip ang kanyang dibdib. Ilang oras pagkatapos, dumating ang kapitbahay na si Aling Nena, dala ang mga gulay mula sa kanyang hardin. Elena, dinalhan kita ng sitaw. Sabi mo kahapon magluluto ka, sabi niya habang nakangiti. Ngunit ang kanyang ngiti ay agad na nawala nang makita lamang si Julio sa pinto. Ay, Aling Nena, sagot ni Julio na nautal. Umalis si Elena, pumunta sa kanyang mga kamag-anak. Biglaan lang. Kumunot ang noo ni Aling Nena. Umalis na hindi man lang nagsasabi. Karaniwan, nagpapaalam muna si Elena kung aalis siya ng malayo. Umiti si Julio ng pilit. May sakit daw ang kanyang tiyahin. Nagulat din ako. Hindi na gaanong nagsalita si Aling Nena, ngunit isang hinala ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Kilala niya si Elena bilang isang babaeng magalang, bihirang umalis ng hindi nagpapaalam, lalo na't iiwanan ang bahay ng ganito kaaga. Mabilis na kumalat ang balita. Sa tindahan, nagsimulang pag-usapan ng mga lalaki. Umalis daw si Elena, pumunta sa kanyang mga kamag-anak. Pero kakaiba, kahapon lang nakita ko si Elena sa palengke. Tama. Kung talagang umalis, bakit walang naghatid sa kanya? Baka mas maraming alam si Julio, pero noon pa man, malamig na talaga ang pakikitungo niya sa asawa niya. Ang isang maliit na nayon ay nagpapabilis sa pagkalat ng tsismis, kaysa sa apoy sa tuyong bukirin. Sa loob lamang ng isang araw, halos lahat ay alam na biglang nawala si Elena. Nang hapon, pumunta ang kapitan ng barangay sa bahay ni Julio. Kumatok ang matandang lalaki, dala ang kanyang tungkod. Julio, narinig kong umalis si Elena papunta sa kanyang mga kamag-anak. Maaari mo bang ipaliwanag ng mas detalyado? Nagtatanong ang mga tao. Yumuko si Julio. Sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang mukha. Totoo po, Kap.
Nagmamadali siyang umalis, may malubhang sakit daw ang kanyang tiyahin. Hindi ko rin siya napigilan. Dahan-dahang tumango ang kapitan, ngunit matalim ang kanyang mga mata na sinusuri ang ekspresyon ng mukha ni Julio. Kung ganoon, sana'y mabilis na bumalik si Elena. Ngunit alam mo naman, sa ating barangay, nagbabantayan tayo. Huwag sanang may mag-isip ng kung ano-ano. Pagkaalis ng kapitan, huminga ng malalim si Julio. Alam niyang ang unang kasinungalingan ay nasabi na at sa sandaling lumabas ang isang kasinungalingan, kailangan ng isa pang kasinungalingan para pagtakpan ito. Nang gabing iyon, sinadya ni Julio na tumambay sa tindahan. Nakitawa siya ng may nagkukwento. Na parang walang mali. Ngunit sa kanyang kalooban, nagsimulang tumubo ang takot. 2 araw ang lumipas, hindi pa rin bumabalik si Elena. Lalong nabalisa si Aling Nena. Naglakas loob siyang tawagan ang mga kamag-anak ni Elena na nakatira sa ibang nayon. Ang sagot ay nakakagulat. Walang nakakaalam tungkol kay Elena at walang tiyahin na maisakit tulad ng kwento ni Julio. Ang balitang iyon ay lalong nagpagulo sa mga residente. Ang mga bulungan ay naging mga lihim na akusasyon. Kung hindi siya pumunta sa kanyang mga kamag-anak, saan napunta si Elena? Baka may nangyari sa kanya. At itinatago ito ni Julio. Nagsimulang makaramdam ng pagka-corner si Julio. Alam niyang ang kasinungalingan tungkol sa maisakit na tiyahin ay hindi magtatagal. Kaya't gumawa siya ng bagong kwento na nagalit si Elena at umalis ng bahay nang hindi nagpapaalam. Ngunit sa halip na mapakalma ang tsismis, lalo pa itong nagpalala sa sitwasyon. Alam ng mga tao na si Elena ay hindi ang tipo ng babae na basta na lamang aalis ng bahay, lalo na't walang dalang damit o mahahalagang gamit. Sa ikatlong araw, lalong uminit ang sitwasyon sa nayon. Nagsimulang hayagang pag-usapan ng mga residente ang pagkawala ni Elena. Nagkunwari si Julio na walang pakialam, ngunit mainit ang kanyang mga tainga. Ang bawat tingin ng mga tao ay parang isang karayom na tumutusok. Lalong siyang nabalisa. Ang kanyang mga hakbang ay lalong bumibigat sa tuwing lalabas siya ng bahay. Nang gabing iyon, naupo siyang mag-isa sa isang upuang kahoy. Nanginginig ang kanyang kamay na may hawak na sigarilyo. Nararamdaman niyang ang buong nayon ay nagsisimulang tumingin sa kanya ng maihinala. Ngunit patuloy niyang sinasabi sa sarili, kailangan kong maging matatag. Walang sinuman ang dapat makaalam. Ngunit hindi niya alam na ang katotohanan ay hindi maaaring manatiling nakabaon magpakailanman. Ang mahinang boses ni Elena, ang kanyang tingin na puno ng sakit, at ang lalong lumalakas na kutob ng mga taga-nayon ay unti-unting maglalabas ng sikreto sa liwanag. Sa ikatlong araw mula nang mawala si Elena, lalong naging maingay ang barangay Dalugdog dahil sa tsismis. Sa palengke, ang mga ina ay nag-uusap ng halos pabulong. Natila takot marinig, ngunit sinasadyang ikalat. Sa tindahan, ang mga lalaki ay humihigop ng mainit na kape habang umiiling. Imposibleng umalis si Elena ng ganoon lang. Ang kanyang mga tsinelas ay nasa beranda pa, ang kanyang mga damit ay nakasabit pa sa aparador. Kung talagang tumakas siya, tiyak na may dala siya. Ang balitang ito ay sa wakas umabot sa mga otoridad. Nang umagang iyon, isang patrol car ang huminto sa harap ng bahay na kahoy ni Julio. Isang pulis na nagngangalang F.A. Dalawa Reyes ang bumaba kasama ang 2 kasama. Sinalubong sila ng mga tingin na puno ng kuryusidad mula sa mga residente na kanina pa nagtitipon sa dulo ng kalsada. Kumatok si Dalawa Reyes. Lumabas si Julio na may maputlang mukha, ngunit sinusubukang magpakita ng manipis na ngiti. Ano po ang maitutulong ko, sir? Nakatanggap kami ng ulat mula sa mga residente tungkol sa pagkawala ng iyong asawa. 3 araw nang hindi nakikita si Elena. Maaari mo bang ipaliwanag ng mas malinaw? Matigas ang boses ni Reyes. Sinusuri ng kanyang mga mata ang bawat kilos ni Julio. Lumingon si Julio. Umalis po ang asawa ko, sir. Baka kailangan niya ng panahon para sa sarili. Nagkaroon po kami ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Sinubukan niyang maging kalmado, ngunit ang nanginginig niyang mga kamay ay hindi maitago. May isinulat si Dalawa Reyes sa kanyang kwaderno. Magsasagawa kami ng investigasyon. Hinihiling namin ang iyong kooperasyon. Kung may anumang balita, i-report agad. Pagkaalis ng mga pulis,
lalong nakumbinsi ang mga residente na mayroong mali. Bumulong si Aling Nena sa kapitbahay sa tabi niya. Nakita mo ba? Hindi ka panipaniwala ang sagot ni Julio. Noon pa man, malamig na talaga siya kay Elena. Natatakot akong may nangyari sa kanya. Sa ika-4 na araw, lalong uminit ang tsismis. Ilang tao ang umaming nakarinig ng mahinang iyak mula sa direksyon ng gubat ng pino ilang gabi na ang nakalipas. Mayroon ding nagsasabing nakakita ng anino ng isang babaeng mahaba ang buhok na naglalakad sa gilid ng gubat. Ang ilan ay naniniwala na iyon ang kaluluwa ni Elena na nagpaparamdam. Ang ilan naman ay naniniwalang iyon ay isang senyales na buhay pa si Elena. Si Julio naman ay lalong naipit. Sa tuwing lalabas siya ng bahay, ang tingin ng mga residente ay parang isang kutsilyo. Nagkunwari siyang abala sa taniman, ngunit hindi mapakali ang kanyang isip. Sa gabi, nahihirapan siyang matulog. Ang mukha ni Elena ay laging lumilitaw sa kanyang isipan. Ang sigaw ng kanyang asawa ay tila umuulit pa rin sa kanyang tainga. Sa ika-5 araw, muling dumating ang mga pulis. Sa pagkakataong ito, maseryoso sila. Direktang nagsalita si Dalawa Reyes ng may matigas na tono. Ginoong Julio, gusto naming suriin ang iyong bahay. May ilang ulat mula sa mga residente tungkol sa mga kahina-hinalang bagay. Nagulat si Julio. Ngunit wala siyang pagpipilian kundi tumango. Pumasok ang mga pulis at sinuri ang bawat sulok. Binuksan nila ang mga aparador, tiningnan ang kusina, at pinansin pa ang mga bitak sa sahig. Hindi napigilan ni Aling Nena na kasama sa pagsusuri na magkomento. Tingnan ninyo, sir, lahat ng damit ni Elena ay narito pa. Kung talagang umalis siya, imposibleng wala siyang dalang kahit isa. Mabilis na nagtala si Dalawa Reyes, pagkatapos ay napahinto ang kanyang mga mata sa isang mesa. May isang suklay na may mahabang buhok pa. May isang lumang alampay na karaniwang ginagamit ni Elena sa palengke. Lahat ng iyon ay nagpatibay sa hinala na si Elena ay hindi umalis ng kusa. Lumingon si Dalawa Reyes at tinitigan si Julio. Kailan mo huling nakita ang iyong asawa? Lumingon si Julio. Noong gabi bago siya umalis, nagkaroon kami ng maliit na away. Kinaumagahan, wala na siya. At hindi mo ito inireport sa mga otoridad? Akala ko po kailangan niya ng panahon, sir. Madalas siyang emosyonal. Bahagyang tumango si Reyes kahit na malinaw na hindi siya lubusang naniniwala. Pagkatapos ng pagsusuri, humingi ng pahintulot ang mga pulis na suriin ang likod bahay. Sa sandaling iyon, namutla ang mukha ni Julio. Ngunit sinubukan pa rin niyang ngumiti. Sige po, sir. Walang anuman doon. Naglakad sila papunta sa gubat ng pino na nakapalibot. Isang residente na kasama sa pagsusuri ang biglang bumulong habang nakaturo. Sir, tingnan ninyo ang lupang iyon. Parang bagong hukay. Lahat ng mga mata ay napalingon. Tama nga, may isang tambak ng kulay kape na lupa na iba ang kulay sa paligid nito. Ang mga bakas ng asarol ay malabo ngunit makikita. Sinubukang tumawa ni Julio. Ah, iyan po, nagtanim ako ng kamote kahapon. Yumuko si Dalawa Reyes at hinawakan ang ibabaw ng lupa. Huminga siya ng malalim at tumayo. Susuriin namin ito ng mas malalim. Sa ngayon, huwag kang aalis, Ginoong Julio. Maaaring tawagan ka namin sa opisina. Tumango si Julio kahit na mabilis ang tibok ng kanyang dibdib. Nang umalis ang mga pulis, agad niyang pinunasan ang malamig na pawis. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang anino ng tambak ng lupa ay bumabagabag sa kanyang isipan. Paano kung talagang maghuhukay ang mga pulis? Paano kung matagpuan ang katawan ni Elena? Sa labas ng bahay, ang hangin sa gabi ay marahang umiihip sa mga puno ng pino. Ang tunog ng mga dahon ay nakakatakot. Nararamdaman ni Julio na tila humihinga ang lupa sa taniman. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Hindi, patay na si Elena. Ako mismo ang naglibing sa kanya, bulong niya, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Ngunit habang lalo niyang sinusubukang kalimutan, lalong lumalakas ang takot na bumabagabag sa kanya. Hindi niya alam na ang sikretong kanyang ibinaon ay hindi kailanman mananatiling nakabaon. Malakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon.
Ang tubig ay tumatama sa iyerong bubong ng isang lumang kubo sa gilid ng gubat ng pino, lumilikha ng isang maingay na tunog na nagpapalungkot sa kapaligiran. Sa loob ng sira-sirang kubo, isang babae ang nakaupo na nakasandal, mahina ang katawan. Ang kanyang buhok ay gusot at puno ng lupa, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga labi ay bitak-bitak, humihingal siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Siya si Elena. Isang himala ang nagpanatili sa kanya na buhay. Noong gabing tinabunan siya ni Julio ng lupa, ang katawan ni Elena ay halos wala ng lakas. Ang kanyang hininga ay halos maputol, ngunit ang kanyang mga daliri ay nakakalkal pa rin sa lupa sa ibabaw ng kanyang ulo. Sa dilim, naramdaman niya ang manipis na hangin mula sa isang siwang. Gamit ang natitirang lakas, dahan-dahan siyang gumapang. Ang kanyang katawan ay sugatan at puno ng basang lupa. Hanggang sa gitna ng tahimik na gabi, nagawa niyang makaahon mula sa butas na iyon. Bumagsak si Elena sa lupa. Ang buong katawan niya ay nanginginig, ngunit ang kanyang puso ay tumangging sumuko. Alam niyang iniisip ni Julio na patay na siya, at iyon ang kanyang tanging kalamangan. Sa hirap, naglakad siya papunta sa gubat, naghahanap ng lugar na mapagtataguan. At nang gabing iyon, natagpuan niya ang isang lumang kubo na matagal nang hindi tinitirhan. Ilang araw siyang nakaligtas sa pamamagitan ng tubig-ulan at mga ligaw na prutas. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay nagpapahirap sa kanya na gumalaw, ngunit ang pagnanais na mabuhay ang nagpanatili sa kanyang mga mata na bukas. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naaalala niya ang mukha ni Julio na walang pag-aalinlangang naglibing sa kanya ng buhay. Ang sakit at galit ay naghalo. Hindi ako maaaring mamatay hanggat hindi lumalabas ang katotohanan, mahina niyang bulong. Sa kabilang banda, lalong uminit ang balita sa nayon. Nagsimulang maniwala ang mga residente na may itinatago si Julio. Sinuri na rin ng mga pulis ang gubat ng pino at tinandaan pa ang tambak ng lupa. Narinig ni Elena ang balitang iyon mula sa mga boses ng mga taga-nayon na dumadaan sa daan ng gubat habang naghahanap ng panggatong. Alam niyang malapit na ang oras para magpakita. Ngunit hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Kung bigla siyang lilitaw, maaaring subukan muli siyang patayin ni Julio. Kailangan niyang maghanap ng isang taong talagang mapagkakatiwalaan. At ang unang pangalan na pumasok sa kanyang isipan ay si Aling Nena, ang kapitbahay na laging nagmamalasakit sa kanya. Nang sumunod na gabi, naglakas loob si Elena na lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang lumang damit na nakasuot sa kanya ay basa ng hamog. Tinatakpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha. Sa hirap, naglakad siya sa isang daanan patungo sa nayon. Ang bawat tahol ng aso ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Natatakot siyang makita. Sa malayo, nakita niya ang isang maliit na bahay na may malabong ilaw ng gasera sa beranda. Iyon ang bahay ni Aling Nena. Gamit ang natitirang lakas, mas mabilis na naglakad si Elena. Ngunit hindi na kinaya ng kanyang katawan. Bumagsak siya sa basang lupa sa harap mismo ng balon sa bakuran. Mahina siyang tumawag. "Nay, tulungan ninyo ako." Si Aling Nena na nag-iigib ng tubig ay nagulat. Halos mabitawan niya ang timba. Lumingon siya at laking gulat niya. "Diyos ko, Elena! Buhay ka pa!" Agad na bumagsak ang luha sa kanyang mga pisngi. Mabilis siyang tumakbo papalapit at niyakap ang mahinang katawan ni Elena. Mahina ang boses ni Elena na bumulong, "Nay, huwag ninyo munang sabihin kaninuman. Kailangan ko ng tulong." Nanginginig si Aling Nena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinutulungan si Elena na pumasok sa bahay. Nang gabing iyon, mahigpit na isinara ang pinto. Ikinuwento ni Elena ang lahat ng may nanginginig na boses, kung paano siya niloko ni Julio, dinala sa taniman at inilibing ng buhay. Kung paano siya gumapang palabas mula sa lupa gamit ang natitirang lakas. Umiyak si Aling Nena nang marinig ang kwento. "Napakasama. Diyos ko, Elena, muntik ka nang mawala magpakailanman." Ngunit, hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang kapitbahay ng mahigpit. "Hindi pa, Nay. Hindi ako maaaring lumitaw ng basta-basta. Tiyak na magkakaila si Julio. Kailangan natin ng ebidensya. Kailangan ko ng panahon."
Tumango si Aling Nena kahit na nag-aalab ang kanyang puso. Ipinangako niyang itatago ang sikretong ito. Kahit sa kanyang sariling pamilya. Tanging ang Diyos at siya lamang ang nakakaalam na buhay pa si Elena. Nang gabing iyon, natulog si Elena sa sahig ng bahay ni Aling Nena. Kahit na masakit ang kanyang katawan, nagsimulang gumaan ang kanyang puso. Hindi na siya nag-iisa. Mayroong isang taong naniniwala sa kanya. At sa labas, si Julio ay abala pa rin sa pagtatago ng kanyang kasinungalingan. Tinitigan ni Elena ang kalangitan mula sa isang maliit na bintana. Ang kalahating buwan ay makikita sa likod ng mga ulap. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon. Babalik ako, hindi bilang biktima, kundi bilang isang buhay na saksi. Nang umagang iyon, mabigat ang hangin sa barangay Dalugdog. Mas makapal ang hamog kaysa karaniwan. Na tila may itinatago sa likod ng mga puno ng pino. Ang mga taga na yon ay nagdagsaan papunta sa bahay ni Julio. Kumalat na ang balita na maghukay ang mga pulis sa lupa sa likod ng kanyang bahay. Tense ang kapaligiran. Dumating si Dalawa Reyes, kasama ang 2 pang pulis, dala ang mga pala at mga plastik na sako. Sinalubong sila ng mga tingin na puno ng pag-asa at pag-aalala mula sa mga residente. Nakatayo si Julio sa beranda ng bahay na may maputlang mukha. Basa ng pawis ang kanyang damit. Kahit na bagong sikat pa lamang ang araw, mabilis ang tibok ng kanyang puso, naninigas ang kanyang mga labi, sinusubukang bumuo ng isang ngiti. Malakas ang boses ni Dalawa Reyes, "Ginoong Julio, isasagawa namin ang paghukay na ito para matiyak ang katotohanan. Hinihiling namin ang iyong kooperasyon." Sinubukang tumawa ni Julio. "Sige po, sir. Pero tinitiyak ko sa inyo na walang anuman doon. Kamote lang po ang itinanim ko." Ngunit ang kanyang mga palad ay malamig, nanginginig ng walang tigil. Ang anino ng mukha ni Elena, ang kanyang huling sigaw, at ang lupa na naglibing sa kanya ay muling lumitaw sa kanyang isipan. Nagsimulang maghukay ang mga pulis. Ang unang pala ay tumagos sa malambot na lupa. Ang pangalawa. Ang pangatlo. Malinaw na narinig ang tunog ng bumabagsak na lupa. Pinigil ng mga residente ang kanilang hininga. Lahat ng mga mata ay nakatutok sa tambak na iyon. Nakatayo si Julio, hindi kalayuan, ligaw ang kanyang mga mata. Sa kanyang puso, nagdarasal siyang manatiling itago ng lupa ang kanyang sikreto. Sana'y talagang nakabaon doon ang katawan ni Elena, naisip niya. Ngunit habang lalong lumalalim ang kanilang paghukay, walang katawan na natagpuan. Tanging basang lupa, mga ugat ng puno at mga insekto na nagkalat. Huminto si Dalawa Reyes, pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Kakaiba. Malinaw na bagong hukay ang lupang ito, pero walang anuman dito. Nagsimulang marinig ang mga bulungan ng mga residente. Posible bang inilipat na si Elena o baka buhay pa siya? Kung ganoon, nasaan siya ngayon? Nakahinga ng kaunti si Julio, ngunit hindi pa rin nawawala ang tensyon. Sinubukan niyang ngumiti. "Sabi ko na po sa inyo, sir. Walang anuman dito." Naghihinala lang ang mga tao. Ngunit hindi madaling maniwala si Dalawa Reyes. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim na nakatingin kay Julio. Totoo, walang bangkay. Ngunit isang bagong tanong ang lumitaw, bakit hinukay ang lupang ito at sino ang gumawa nito? Natigilan si Julio. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Samantala, malayo sa karamihan, nagtatago si Elena sa bahay ni Aling Nena. Nakaupo siya sa isang sulok ng silid. Mahina pa rin ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang tingin ay puno ng determinasyon. Nay, kung wala silang matagpuan, makakalaya si Julio. Hindi ko iyon hahayaan. Hinawakan ni Aling Nena ang kanyang kamay ng mahigpit. Huminahon ka, anak. Buhay ka pa? Iyon ang pinakamalakas na ebidensya. Kapag tama na ang oras, kailangan mong lumitaw. Dahan-dahang tumango si Elena. Kahit na nababalot ng takot ang kanyang puso, iniisip niya ang mukha ni Julio kapag nalaman niyang buhay pa siya. Ang mukha ng lalaking minsan niyang minahal ay naging isang halimaw na nagawang ilibing siya ng buhay. Nang gabing iyon, nagsulat si Elena ng isang liham na nanginginig ang mga kamay. Maikli ang nilalaman nito para kay Dalawa Reyes.
Sir, ako po si Elena. Buhay pa po ako. Pakiusap, huwag po kayong maniwala kay Julio. Lilitaw po ako sa tamang panahon. Ang liham ay lihim na inihatid ni Aling Nena sa istasyon ng pulis. Nang basahin ito, lumaki ang mga mata ni Dalawa Reyes, napigil ang kanyang hininga. Totoo nga, buhay pa si Elena. Napagtanto niyang mas komplikado ang kasong ito kaysa sa inaasahan. Kung talagang babalik si Elena, isang malaking sikreto ang mabubunyag. Ngunit alam din niya na maaaring mapanganib ang kaligtasan ni Elena kung malalaman ito ni Julio ng mas maaga. Sa kanyang bahay, naupo si Julio na mag-isa sa isang upuang kahoy. Maputla ang kanyang mukha, malabo ang kanyang mga mata. Ang pakiramdam ng ginhawa dahil sa hindi natagpo ang bangkay ay panandalian lamang. Sa kanyang puso, isang masamang kutob ang lumitaw. Paano kung talagang buhay pa si Elena? Paano kung babalik siya dala ang katotohanan? Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Malamig na pawis ang tumutulo. Hindi, impossible iyon. Tiniyak kong patay na siya, malakas niyang bulong na tila kinukumbinsi ang sarili. Ngunit sa isang malayong sulok ng nayon, tinitigan ni Elena ang buwan mula sa isang maliit na bintana ng bahay ni Aling Nena. Kumikinang ang kanyang mga mata, mahina ang kanyang boses ngunit puno ng katiyakan. Julio, akala mo wala na ako. Nagkakamali ka. Babalik ako at malalaman ng buong mundo kung sino ka talaga. Nang gabing iyon, malakas ang ihip ng hangin ang bundok. Ang tunog ng mga dahon ng pino ay parang isang bulong ng sikreto. Natila ang kalikasan mismo ay nagtatago ng isang pangako na hindi na magtatagal at lalabas din ang katotohanan. Nang umagang iyon, ang palengke ng barangay Dalugdog na karaniwang maingay sa sigawan ng mga tindera at tawaran ay biglang nagkagulo. Ang mga tao ay nagtakbuhan patungo sa isang direksyon. Sa gitna ng karamihan, isang tao ang sumigaw na nanginginig ang boses. Diyos ko, si Elena iyon. Lahat ng mga mata ay agad na napatingin sa isang babaeng may suot na lumang balabal na dahan-dahang naglalakad. Payat ang kanyang katawan, maputla ang kanyang mukha na puno ng mga peklat, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa katapangan. Ang mahabang damit na bumabalot sa kanya ay marumi sa lupa at putik, ang kanyang buhok ay gusot na tumatakip sa bahagi ng kanyang mukha. Natahimik ang mga tao. Nagkatinginan sila, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Hindi ba't patay na si Elena? Hindi ba't inilibing siya sa likod ng kanilang bahay? Sa kabilang panig ng palengke, si Julio na bumibili ng sigarilyo ay biglang nanigas. Nahulog ang sigarilyo sa kanyang kamay, namutla ang kanyang mukha, na tila nawala ng dugo. Nanginginig ang kanyang mga labi, nanlalaki ang kanyang mga mata. Hindi, imposible ito, mahina niyang bulong. Huminto si Elena, tumayo ng tuwid kahit nanginginig ang kanyang katawan. Tinitigan niya si Julio ng diretsyo. Mahina ang kanyang boses ngunit malinaw na narinig. Julio, buhay pa ako. Agad na nagkagulo ang karamihan. Ilang tao ang sumigaw ng hysterically, ang ilan naman ay tinakpan ang kanilang mga bibig sa pagtataka. Mayroon ding lumapit para tiyakin. Umatras si Julio nang hina ang kanyang katawan. Dapat patay ka na, ako mismo ang di. Naputol ang kanyang sinasabi. Lahat ay nagulat. Napagtanto ni Julio na muntik na niyang ibunyag ang malaking sikreto sa harap ng publiko. Si Dalawa Reyes na kanina pa nagbabantay sa palengke ay agad na lumapit kasama ang dalawang kasama. Tama na, Julio. Mula ngayon, opisyal ka naming dadalhin para sa investigasyon. Sumigaw si Julio nang may panik. Hindi, isang patibong ito. Sinungaling ang babaeng iyan. Nakipagsabuatan siya para siraan ako. Ngunit habang lalo siyang sumisigaw, lalong nakumbinsi ang mga residente. Nagsimula silang mangutya. Julio, anong klaseng asawa ka? Masama ka sa sarili mong asawa. Hindi ka karapat-dapat na manirahan sa nayong ito. Tinitigan ni Elena ang bawat mukha ng mga residente at nagsalita ng malakas kahit nanginginig ang kanyang boses. Hindi ako umalis. Hindi ako tumakas. Si Julio ang kumalagkad sa akin sa likod bahay at naglibing sa akin ng buhay. Kung hindi dahil sa tulong ng Diyos, patay na ako. Biglang natahimik ang palengke.
Tinitigan ng mga residente si Elena nang may takot at awa. Itinaas ni Elena ang kanyang mga kamay, ipinakita ang mga galos sa kanyang mga kuko at balat. Isang malinaw na ebidensya ng kanyang pakikipaglaban para makaahon mula sa hukay. Tumango si Dalawa Reyes. Sapat na ang testimonya na ito. Mula ngayon, si Elena ay nasa ilalim ng proteksyon ng pulisya. Lalong naging hysterical si Julio. Lumingon siya sa kaliwat kanan na tila naghahanap ng kakampi. Ngunit walang sinumang kumampi sa kanya. Kahit ang mga mukha na dati bumabati sa kanya ay ngayon ay tumitingin ng may pandidiri. Sa wakas, dinala si Julio papasok sa sasakyan ng pulis. Pula ang kanyang mga mata na puno ng galit. Tinitigan niya si Elena mula sa malayo. Magsisisi ka, Elena. Akala mo nanalo ka na? Hindi. Hindi ako nag-iisa. Ang pahayag na iyon ay nagpagulat sa lahat. Tinitigan siya ni Dalawa Reyes ng matalim. Anong ibig mong sabihin? Sino ang kasama mo? Ngunit nanahimik si Julio. Napagtanto niyang muntik na niyang ibunyag ang pangalan ni Isabelle. Sa gitna ng karamihan, huminga ng malalim si Elena. Bahagyang gumaan ang kanyang pasanin. Kahit alam niyang mahaba pa ang daan patungo sa katarungan. Ilang linggo pagkatapos, ginanap ang unang paglilitis sa korte ng La Trinidad. Puno ang gusali ng mga taga-nayon, mga mamamahayag, at kahit mga aktivista na gustong masaksihan ang nakakatakot na kasong ito. Ang pangalan ni Julio ay naging usap-usapan. Ang kanyang kaso ay itinuring na pinakamadilim na trahedya sa kasaysayan ng nayon. Sa loob ng korte, tense ang kapaligiran. Nakaupo si Julio sa upuan ng akusado na may gusot na mukha, magulong buhok, at pulang mga mata. Nakaupo si Elena sa upuan ng saksi, kasama si Aling Nena na tapat na sumusuporta sa kanya. Binuksan ng hukom ang paglilitis ng may malakas na boses. Ang kaso ngayon ay pagtatangkang pagpatay na isinagawa ng akusadong si Julio laban sa kanyang sariling asawa, si Elena. Ang pangunahing saksi, si Elena, ay inaanyayahang lumapit. Lumapit si Elena na nanginginig ang katawan. Malamig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng katiyakan. Huminga siya ng malalim at ikinuwento ang lahat. Kung paano siya kinaladkad ni Julio sa taniman ng gabing iyon. Kung paano siya itinulak sa butas. Kung paano tinabunan ng lupa ang kanyang katawan. Ang bawat salita ay lumabas ng malinaw na nagpatahimik sa buong korte. Ilang residente ang tinakpan ang kanilang mga bibig, ang ilan naman ay lumuha. Kahit ang hukom ay ilang beses na kailangang pumukpok ng martilyo para pakalmahin ang sitwasyon. Sa wakas, matapos mailahad ang lahat ng ebidensya at testimonya, binasa ng hukom ang hatol. Sa isang matigas na boses, ibinaba niya ang sentensya. Ang akusadong si Julio ay napatunayang nagkasala at hinahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay umalinggaw sa silid. Ilang residente ang sumigaw sa tuwa. Ang ilan naman ay nagdasal ng mahina. Yumuko si Elena. Bumagsak ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kawalan ng pag-asa. Nararamdaman niyang ang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib ay unti-unting nawawala. Sa labas ng gusali, maliwanag ang sikat ng araw. Nakatayo si Elena sa hagdanan ng korte, napapaligiran ni Aling Nena at Dalawa Reyes. Lumapit ang mga mamamahayag, tinutok ang mga kamera sa kanyang mukha. Isang reporter ang nagtanong, ano po ang gusto ninyong sabihin pagkatapos ng hatol na ito, Ginang Elena? Tumingin si Elena ng diretso sa kamera. Mahina ang kanyang boses, ngunit puno ng kahulugan. Gusto ko lang sabihin, huwag ninyong maliitin ang isang tapat na asawa. Ang mga pisikal na sugat ay maaaring gumaling, ngunit ang sugat sa pusong pinagtaksilan ay mas malalim. Sana'y maging aral ang kasong ito upang wala ng ibang babae na kailangang danasin ang dinanas ko. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa marami. Patuloy na nag-record ang mga kamera, inilalarawan ang sandali kung saan ang isang babaeng minsan nang inilibing ng buhay ay ngayon ay matatag na nakatayo, isang simbolo ng lakas. Umiti si Dalawa Reyes. Niyakap ni Aling Nena si Elena ng mahigpit. Nanalo ka na, anak. Nanalo